Okay, you may be seated. Tunghayan natin ang ating aral ngayong gabi tungkol kay Abraham. Dati ang pangalan niya ay Abram. Mula sa Ehipto, si Abram ay naglakbay na pahilaga patungong Negeb, kasama ang kanyang asawa at ang pamangkin niyang si Lot. Dala lahat niyang ari-arian. Mayaman na noon si Abraham, marami na ang kanyang mga tupa, kambing, baka at marami nang siyang natipong ginto at pilak. Mula sa Negeb, unti-unti siyang naglakbay pabalik sa dati niyang pinagkampuhan sa pagitan ng Betel at Hai. Pumunta siya sa dating pinagtayuan niya ng dambana at sumamba kay Yahweh. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay, makinig po kayo ng mabuti sapagkat masilang po ang aral na ito. May kasabihang health is wealth. Ang unang yaman na ibinigay sa atin ng Diyos na may likha sa atin ay malusog na pangangatawan. Hindi sinabing malusog ka lang pagbata ka, kundi malusog ka lagi sa piling ni Yahweh El Shaddai. May patatandaan ko sa inyo ang tatlong salita. Ang unang salita nagsisimula sa letter B as in boy. Ang pangalawang salita nagsisimula din sa letter B as in baboy. At ang huling salita ay nagsisimula sa letter W as in Washington. Sino makakahula ng unang letter B? Ito ay tungkol kay Abram. Tatandaan nyo, sabi sa Biblia, ang unang taong naging kaibigan ng Diyos na kanyang pinagyaman ay si Abram. Kapag tayo ay tumugon sa panawagan ng Panginoon, may pangako ang Diyos, pagyayamanin tayo. Pagpapalain tayo sa lahat ng ating gagawin. Kaya hanggang sa dumating ang panahon na wala na silang paglagyan. Maging si Lot na sumama kay Abraham ay pinagyaman din ng Panginoon. Kaya lahat na sumama sa akin sa gawain ito, pagyayamanin ng Panginoon. Maniniwala kayo? The whole world is ours to claim. Ang buong sanlibutan ay atin. Naniwala kayo? Iyan ay pangako sa atin ng Panginoon. Nang wala na silang paglagyan ng kanilang kayamanan, nagkaroon silang problema magpamangkin. Bakit? Wala na silang, ang lupain nila ay maliit na para sa kanila. Kaya sabi ni Abram kay Lot, hindi tayo at ang ating mga tauhan dapat mag-away-away dahil sa ating yaman. Pumili ka ng pupuntahan mo, maghiwalay tayo. Ikaw ang maunang pumili. Sinong pupuntang Amerika? Sino naman sa Canada? So ngayon, ang pinaunang pinapili ng Abraham ay si Lot. Ang sabi niya kay Lot, ikaw ang unang pumili.
Kung ikaw ay pipiliin mo ang kaliwa, ako pupunta sa kanan. Ang pinili ni Lot ay ang kapatagan ng Sodoma at Gomora, sapagkat mataba ang lupa doon. Sa kapatagan, mataba ang lupa sapagkat yung mga putik sa bundok ay bumaba sa kapatagan. Kaya madaling maghanap buhay doon. Pero ingatan natin sapagkat yung madaling yaman, madaling nawawala rin. Biglang yaman, biglang hirap. Pero yung kayamanang pinaghirapan, ayon sa pangako ng Diyos, ay mananatili sa iyo. Amen ba? So, pinili na ni Lot yung kapatagan. Pagkatapos kinausap ng Panginoon si Abraham, ang sabi niya, tumingin ka sa malayo, sa hilaga, timog, silangan, kanluran. Lahat na makikita mo ay para sa iyo. Nasusundan niyo ba yon? Ulitin ko, sabi ng Diyos kay Abraham, buksan mo ang mata mo. Tingnan mo ang hilaga, silangan, kanluran, at katimugan. Lahat na makikita mong kayamanan ay para sa iyo yan. In other words, brothers and sisters, ang kayamanang bigay ng Diyos ayon sa kanyang pangako is unlimited. Walang limit ang pagpapala ng Diyos. Ang ating edad, ang ating buhay sa balat ng lupa, walang limit din. Originally, ang plano ng Diyos, mahabang buhay at buhay na walang hanggan. Subalit, nagkamali ang unang tao. Mali ang kanilang pinili. Mali ang kanilang kinain. Kaya ang unang utos ng Diyos ay tungkol sa pagkain. Pagkain, sabi nyo. Anong makakain ng tao? Ang sabi ng Diyos kay Adan, makakain nyo ang lahat ng bungang kahoy na may butil. At ang mga halamang lunsya naman ay para sa mga ibon at sa mga hayop. Makakain nyo ang lahat na bungang kahoy sa halamanan. Kayamanang hindi nila pinaghirapan sapagkat tumubo na lang yun doon. Halamanan ng Diyos yun. Ang pinagbawal niya, pagkain ng punong kahoy sa gitna na tungkol sa kaalaman ng mabuti at masama. Are you following me? Pakinggan yun mabuti sapagkat ito masasalamin natin ang ating buhay ngayon. I always say, life is what you make out of it. Ang buhay natin ay ayon sa ating pinipili. Ako galing din sa hirap, pero pinili ko ang yumaman. Hindi ko akalain na may kayamanan parang nakalaan sa akin ang Diyos. In other words, brothers and sisters, plano ng Diyos na ang kanyang nilikha ay hindi magutom, hindi magkasakit, at hindi mamatay dahil sa sakit. Amen ba? So ang unang kayamanan na mana natin sa ating Panginoon ay ang ating katawan, ang ating buhay. Ibig niya tayo ay pagyamanin sa lahat ng bagay. Ginto, pilak, damit, etc. Walang ititira. Amen ba?
Hindi masama ang magpayaman. Ang masama ay ang yumayaman na yumayabang. Subalit si Abraham ay nanatiling mababa ang kalooban. In fact, as we go further, maririnig nyo ang nasusulat sa Biblia, ibig bang pagpalain si Abraham ng Panginoon? At ang sabi ni Abraham, aanin ko pa yan. Wala namang magmamana sapagkat wala akong anak. Ang magmamana niyan ay aking katulong. Ang sabi ng Diyos sa kanya, hindi katulong ang magmamana niyan. Bibigyan kita ng natatanging yaman. Higit pa sa mga ginto at pilak, iyan ay ang iyong supling ni Sarah na iyong anak ng asawa. In other words, brothers and sisters, ang mga anak ay natatanging kayamanan ng magulang. Amen ba? Kaya napakakawawa at tinuturing na sinumpa ang sinapupunan ng isang babaeng baog. Subalit, kung sino man sa inyo ang baog at makikinig sa mensaheng ito at susundin nyo ang ituturo ko sa inyo, magkakaanak kayo sunod-sunod. Amen ba? Sinong ibig magkaanak ng sunod-sunod? Bakit ayaw ko magtaas ng kamay? Ha? Aba, kung mayroon kayong 10 anak, pensyonado na kayo. Ang iba pupuntang Canada, ang iba sa Amerika, ang iba sa Europa, ang iba sa Marawi. Pensyonado kayo. Kayamanan ang pamilya. Sabihin nyo, pamilya mo, pamilya ko. Magkapamilya tayo. Iyan ang unang kayamanan dapat nating hingin sa Panginoon. Sapagkat iyan ang kalooban ng Diyos, mapuno ang daigdig na ito ng ating mga supling ayon sa Kanyang salita. Amen ba? Kaya hinahamon ko yung mga nasa wheelchair na tumayo at lumakad ngayon. Sapagkat iyan ang inyong kayamanan. Huwag kong makatatakot. Sapagkat ang takot ang una nagpaparalisa sa isang tao. Fear paralyzes a man. For that matter, o tinan nyo nakaupo sa wheelchair, naglalakad na ngayon. Amen ba? God wants us to live long in the land because God loves us. Kung mahal nyo ang Diyos, lalo tayong mahal ng ating Diyos. At dahil sa pag-ibig na yan, pagmamanahin tayo ng kayamanang natatangi para sa atin. Amen ba? Ang hina ng palakpak nyo. Ang palakpak ni Abraham, malakas. Amen ba? Ayan. O, tingnan nyo. Nagsalakad na mag-isa. Sabi ko sa inyo, pag kayo nasanay sa wheelchair, masasarapan kayo. Kaya ako ayaw. Minsan ako nag-wheelchair sa Singapore. Masarapan na kay wheelchair. Pero, hindi ko inibig na manatili sa wheelchair at hindi ako mag-wheelchair. Hanggang 120 years old. Amen ba? Sino ang ibig makarating ng 120 years? O, taas ang kamay nyo. Tandaan nyo,
lahat na sumama kay Abraham, tulad ni Lot, pinagpala din ng Panginoon. At hindi ordinaryong pagpapala. Kayo mga wala rito, kung napapanood nyo sa YouTube, ang mga dating hindi naglakad, nasa wheelchair, ay naglalakad na ngayon. Amen. At hahaba pa ang buhay niyan. Amen ba? At lilinaw ang paningin niyan. Para makita nila ang lakasan nyo. Ayan, ibig ng Diyos, makita natin ang kagandahan ng kanyang mga nilikha. We are all created beautiful and handsome before the eyes of God. Tatandaan nyo, maganda tayo, gwapo tayo sa paningin ng Diyos. Walang nilikha ang Diyos na pangit. Ngayon, ang sikreto ay ganito. Nakita ko ang sikreto ni Abraham. At ito ang ibig kong ibahagi sa inyo. The first word that Abraham can be described, it starts with letter B, as in boy. Ano ang ibig sabihin noon? It stands for believer. Abraham was a believer of God's promises. Ang isang mananampalataya, a man of faith, is a believer of every word that God speaks about. Lahat na namutawi ng salita ng Diyos na mula sa kanyang bibig ay pinanaligan at pinaniwalaan ni Abraham. Kaya agad-agad siyang sumunod. The next word starts with another B. Ano yun? Ang sabi doon sa ating tinunghayan, tutunghayan ko para hindi ko magkamali. Babasahin ko sa inyo ang ginagawa ni Abraham. From the Negev, he went from place to place until he came to Bethel, to the place between Bethel and Ai, where his tent had been earlier, and where he had first built an altar. There Abram called on the name of the Lord. And verse 18, chapter 13, so Abram moved his tents and went to live near the great trees of Mamre at Hebron, where he built an altar to the Lord. Ano natatandaan nyo doon? The next word is Abraham was a builder of a house of prayer. A builder of an altar where he can worship God, where he can meet God in prayer. There in that place, wherever he went, Abraham's first action is to build an altar or a house of prayer where he can meet God in prayer. So, Abraham is not only a believer, but a builder of temples of God. Taas ang kamay nyo. Tuturuan ko kayo. Huwag nyo lang pangarapin ang isang bahay. Bibigyan ko yun ng Diyos.
ang unang iplanuhin nyo sa inyong bahay ang silid dalanginan. Always have an altar for the Lord where you can meet Him in prayer. Where you can meet together and have a date. Anong tawag doon sa ating ginagawa ngayon? Family appointment with El Shaddai. So, Abraham always built an altar to the Lord where he can have his appointment anytime. Kaya tayo, ang ating ginawa dito sa gawain, tinulungan tayo ng Diyos na magkaroon tayo ng house of prayer. Kaya lahat na nakakapasok sa gusaling ito, ang dalangin niya ay tiyak diringgin ng Diyos. Amen ba? Of course, we can pray anywhere because God is everywhere. But there is always a special place for God between you and Him. Between me and God, I always have a place for Him where I talk to Him and ask for guidance, for divine protection, divine guidance, and divine provision. Kaya mula nang kilanling ko ang Diyos na ito, hindi ako nagkulang sa anumang bagay. Sabi sa Salmo 91, walang paghihirap na daratal sa inyong tahanan kapag si El Shaddai ang iyong laging kasama sa buhay.